Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Magandang umaga sa ibang dako ng mundo. Kasi tayo po ay international naman. Maraming salamat pala sa pagpapaunlak no, sa aking imbitasyon na maka-join kayo doon dito sa group na ito. So tonight, tayo po ay mag-aaral. Meron po akong isi-share about Ultimate Kaiser Health Builder. So ano po ba itong Ultimate Kaiser Health Builder? So I do believe sa mga nasa Pilipinas na naririnig nyo na ito kasi marami pong mga kilalang TV personalities like Sharon Cuneta, si Corina Sanchez, Boy Abunda. They are ambassadors of this company, no? Ultimate Healthcare Builder. So ano po ba ang Kaiser? So makita po natin dito na ang Kaiser ay may 3-in-1, no? Na kung saan isa lang ang in-applyan mo pero meron siyang tatlong benepisyo, no? Tatlong part ang pwede mong mai-benefit. So una yung tinatawag na healthcare, meron siyang insurance at meron siyang investment. So para maintindihan po natin kung ano po talaga ang information o kailan ba nag-umpisa ang Kaiser, let us study about Kaiser first. So ang Kaiser po ay isang accredited no sa Department of Health. So minsan magtatanong kayo, ano ba registered ba 'yan? May ano bang sino ba ang nasa likod ng company na 'yan, no? Ang Kaiser din ay naka-registered sa Securities and Exchange Commission or SEC noong June 8, 2004 as a healthcare provider with an authorized capital stock of 160 million pesos. So ang mahalaga kapag tayo po ay mag-engage sa isang company, you have to make sure na meron po siyang SEC registration, no? At ang Kaiser din ay registered with the Insurance Commission with license SMO 2017-04R. So, bakit ang dami niyang registration? Kasi po ang Kaiser ay, kaya nung sinabi ko kanina, is 3-in-1, no? Kaya healthcare provider siya, insurance din siya, at saka may investment. Kaya mayroon po siyang proper registration doon sa mga different compartmentalized no, na mga areas na kung saan siya mayroong business transaction. So, sino ba ang namumuno sa Kaiser? So, it was headed by Dr. Lea Oy Yulo. Siya yung President and Medical Director and at the same time, member po siya ng Board of Kaiser International Health Incorporated. So, si Dr. Lea Yulo din po ay isang active officer ng PAMOK. So, ang PAMOK po ay yan po yung association ng Health Maintenance Organization sa Pilipinas. So, that's the basic information about Kaiser. So, para magkaroon kayo ng idea, how does the Kaiser work? Ito po yung parang pinaka-portal niya. So, once uh, you become a member of Kaiser, no? Nag-acquire po kayo nag-own po kayo ng Kaiser, you will be prompted, you will be given this website, no? Yung www or https kaiserhealthgroup.com, and then yung una niyo pong makikita is yung pinaka-desktop niya. Yan yung nasa screen natin, ganyan po ang makikita nyo at mayroon pong login para sa lahat ng mga member. So, pag-click po ninyo sa members login, yan po yung makikita ninyo. You will be provided by Kaiser with your username and your own password. So, don't be confused as well kasi kapag kayo ay sumama po sa IMG, you have also be given a separate username and password. So, iba rin po ang website ng IMG. Ang website po ng IMG is https or www.img-corp.com. So, yan din po ang kanyang ano no, yung sa kanyang platform niya, yung tinatawag na OPMS. So, yan po yung kanyang don't be confused because many members of the IMG na, oh, saan ba ako pupunta? Sa IMG ba o sa Kaiser? So, magkaiba po ang
ang website ng IMG at saka yung Kaiser. So, nilagyan ko lang ng difference ito para magkaroon kayo ng idea. So, ito naman ang log-on ID ng IMG at saka my password. So, you have a separate OPMS, separate user ID, and separate username. So, ano ang purpose po ng bot na yung pinaka-website nila? Because pag kayo po ay naging member ng IMG, you can log in and manipulate there. Doon kayo mag-transact ng payment, mag-inquire, doon kayo mag-acquire ng license ninyo, mga accreditation. And doon naman sa Kaiser ay doon naman po ang transaction ninyo pag when it comes to your policy, no? Once you pay something sa inyong monthly contribution, ay doon kayo papasok sa sa Kaiser portal, or po pwede rin naman po kayong pumasok sa portal ng IMG. They are also nakalink naman din po ang portal ng IMG at pwede rin pong makapag-transact ng payment from IMG to Kaiser. So just to give you an idea, no, na yan po ang sistema ng company. So there are two different company, IMG. Kung kayo po ay naka-attend na ng I was expecting na napanood nyo na yung ating Building Your Future, no? PYF webinar natin. Then it has been followed by normally by financial checkup. So primarily ang kailangan nyo pong atinan ay yung BYF para maintindihan nyo po yung ano ba yung IMG. And this is the log-on ID of IMG. So ang ating pag-aralan ngayon ay yung Kaiser, no? Okay, so in our just to give you a recap para mas ma-integrate po natin yung ano ba ang connection dun sa IMG at saka yung Kaiser, ika nga. So sa ating pag-aaral sa BYF ay diniscuss natin doon ang dalawang konsepto na makatulong sa atin na ma-achieve natin ang ating tinatawag na financial success. So I discussed doon sa video na yon na ang X-curve concept or tinatawag nating our life story will help us, no? Ito yung help us na mag-guide sa atin na ma-achieve natin yung financial freedom. So yung green line pataas, this is your wealth line or saving line. Itong yellow naman pababa, this is the responsibility line. So I have mentioned na as the faster you save, no, ma-achieve natin yung ating goal na maipon yung certain amount of money para doon sa ating savings, no? Ganun din, the faster din maano yung ating responsibility, bumaba ang ating responsibility. And while we are saving this yung amount of money, yung ating tinatawag na yung responsibility, no? Ang ating target na amount. Kasi ang atin pong ang dapat ipunin po natin ay nakadepende doon sa iyong yearly income. So doon sa aking in-example, kung kayo po ay nasa Pilipinas, kung nagtatrabaho po kayo na kumikita ng 25,000 per month, that is in times 12, that is 300,000. So, ang formula po natin is to multiply by 20 to offset po doon sa natawag na inflation. So, you need to save 6 million para yung kalahati po doon, kung ang maipon nyo po itong certain amount na ito within a certain period of time, kapag na-invest nyo po yan na kumikita ng 10%, ang tubo pa lang po niyan, yung tinatawag na yung LOI niya, no, ng kanyang rate of return, ang ROI, I mean, ay ang kanyang rate of return is 600,000. So katumbas na po yan nung nagtatrabaho kayo ng 20, kumikita ng 25,000 per month or 300,000 per year. So, but gaya nung sinabi ko, no, while ginagawa po natin yung pag-iipon at ginagampanan natin ang mga bagay na ito para bumaba din, mapabilis din bumaba ang ating responsibilidad, ay may possibility mangyari din po, no? Mayroong tatlong possible na risk na mangyayari sa atin. Actually, two main risk. At yung isa kasi hindi mo naman din
hindi naman lahat kasi nakakarating dito, but these are the possible scenario na mangyayari sa iyo. What if you will die too soon? So ano yung gagawin, no? Nandyan yung um, life insurance na kung saan tinuturo natin para siyang makakatulong sa atin. Yun namang pangalawa, what if magkaroon ng disability? So, kailangan meron kang healthcare or meron kang caregiver. At pangatlo is what if you live too long? So, anong gagawin mo? So, dapat may investment ka habang ikaw ay bata pa. So, that's what that I have discussed this one in my training doon in our webinar sa Building Your Future. So, just watch this video para mas mapakinggan mo yung further explanation in this whole concept. So, dito naman sa right side ay yung building financial foundation. So, bakit ito yung solution yung Kaiser? Kasi once na, di ba sinabi ko kanina, 3-in-1 ang Kaiser. So, sa pag-build ng financial house, kailangan mo ng healthcare, life insurance, pay off debt, emergency fund, investment. So, yan yung bahay mo kunwari. So, ang pinaka-bottom line is healthcare. So, kung mayroon kang Kaiser, na-build na po natin yung ating healthcare, no? Mayroon ka ng healthcare kasi 3-in-1 po yun. So, then, at the same time, mayroon ka na ring insurance kasi ang Kaiser, meron pong insurance at the same time investment. So kung sa isang product pa lang na iyong inon, ay tatlo na ang na-fill, na-i-build doon sa iyong financial house. So mag-focus na lang po kayo doon sa pay off debt at saka emergency fund. At kung kayo din ay mag-join sa IMG, it will also help you increase your cash flow. So sa pinaka-bottom po yung cash flow. Without positive cash flow, paano nyo po mafi-finance yung pagbabayad ng utang, iipon ng emergency fund, or paghuhulog ng iyong tinatawag na Kaiser. So, importante po itong tamang pagbibuild ng solid financial foundation. So, parang ganito po ito, no? Kaya sinabi kong complete solution kasi with your Kaiser, if you get sick, mayroon na pong healthcare na magte-take care sa inyo. If you die too soon, ang pamilya nyo po ay may matatanggap na insurance kasi protected po kayo ng insurance. At kung kayo naman ay humaba ang buhay, ay habang bata pa po kayo, mayroon kayong investment sa inyong hinuhulog sa Kaiser, ay ito po ay tumutubo. So, i-discuss ko po yan mamaya para magkaroon kayo ng idea. Okay? So, ano ba ang mga benepisyo ng isang member ng Kaiser? So, based on this example sa ating Plan K100, so ito po yung unang benefit. So meron po kayong healthcare benefits. Ano po ba itong healthcare benefits? Since kayo ay, itong Kaiser ay kukontribute kayo, maghuhulog kayo ng 7 years. So every 7 years ay meron kayong, depende sa plan, according to Plan K100, ay meron kayong 60,000 pesos na hospitalization every year within 7 years. So from year 1 to year 7, meron kayong 60,000 na pampa-hospital every year. Then pangalawa, ang Kaiser naman ay mayroong healthcare saving plan. Ibig sabihin, kung hindi nyo po nagagamit itong 7 years na 60,000 hospitalization within 7 years, 85% po niyang total na yan, which is 350,000 ay ibabalik po sa inyo at the end of the maturity date. Okay? So clear po ba yon? Pangatlo is merong term life benefits or tinatawag nating term insurance. So ano po ba yon? Yung term insurance na yan ay covered po kayo from the moment na nag-join kayo sa IMG up to 20 years. Meron na kayong term life insurance na worth 450,000. So what if nagkaroon ng accident, no? Na aksidente yung plan holder. So anong mangyayari? Mayroon din po siyang accidental death benefits, no? Na double po yun sa kanyang term insurance. So 450 plus 450, that is 900,000. Okay? Kung accident po ang kanyang pagkamatay. So what if hindi naman siya namatay, na-disable lang, ano, na palimbawa naputol yung isang kamay. So may mga guidelines po tayo niyan. So kung nawala po yung buhay 100%, nawala yung dalawang kamay, dalawang paa, dalawang mata, so yung 1 to 9 except
yung isa lang ang mayroon yung isang part lang ang naiwan nung isang paa or isang mata, so yan po yung 50% lang. So, but the rest, pag dalawa, yan po yung 100% po na babayaran ng Kaiser. So, yun po yung benefits ng disability, 100% po ang kanyang ibabayad. So, these are the basic benefits ng Kaiser, no? Napakaganda. So, nagtatanong yung iba, ano po itong Kaiser? Pwede ko bang ilipat, no? Ang Kaiser po ay transferable. Ibig sabihin, once the plan holder die before the completion of payment of period, all the benefits will be transferred to the primary beneficiary. So, halimbawa, ang tatay mo kumuha ng Kaiser, tapos yung yung nanay ang siyang beneficiary. So pag nawala yung tatay na hindi pa tapos ang payment, halimbawa naka 3 years pa lang siya, ay kung siya ay namatay ng normal, no, nakakatanggap siya ng 450,000 sa insurance, and then itatransfer na po yung ang pangalan ng Kaiser sa kanyang asawa, and then wala na pong babayaran. Waive na po yung payment doon. So, hanggang ma-end yung maturity, doon pa lang po nyo makiklaim yung kanyang lahat ng mga benefits. So, meron din po itong retirement savings. Gaya nung sinabi ko kanina, na ang pagbabayad po ay 7 years lang po, no, ang paghuhulog. Pero, you are being insured from first year up to 20th year. So, during the extended period ng ang 8 to 20th year, your money, your investment, no, ay nag-earn po yan, nag-i-interest po yan from 3 to 10%. So, sa pagdating ng maturity ay parang pinaka-retirement savings nyo na po rin yan, no? So, napakaganda kung kayo ay mas maagang kumuha ng Kaiser at the age of, 20 for example, or 30, at least pagdating mo ng 37, ay tapos mo ng bayaran, maghintay na lang po kayo ng maturity date niya. Okay? So, ano-ano po yung mga period ng Kaiser? So, pag sinabing period, there are stages, no? So, mayroon tayong tinatawag na accumulation period, that is first 7 years, which is during the first 7 years, yung hospitalization ng patient, no? Or tinatawag na inpatient benefits, pwede kang magpa-confine sa ospital na mayroon kang 60,000 yearly na allowance, no, benefits. And then meron kang free annual physical exam yearly din, free dental benefits once a year, term life insurance, accidental death, dismemberment insurance, waiver of installment due to death or disability. So yan po yung diniscuss ko kanina. So first 7-year period, no? Ay yung tinatawag nating accumulation period. Then after that, pag nag-lapse na yung 7 years, you're going to 8 to 28 year. Ang tawag po niyan extended. So sa extended period, ang hospitalization is nandun pa rin po yung hospitalization tsaka inpatient benefits, but hindi wala na po doon yung 60,000 every year. So kung magkano na po yung balance doon sa yung Kaiser from 8 year to 28 year, yun na po yung pwede niyong gamitin. So more than 60,000 na yun, po pwede niyo pong mahigit pang pwede niyong gamitin yung amount na yun. And then, ang consultation, maternity, pre-existing illness. So kasi sa first 7 years, hindi po pwedeng ipagamot ang mga pre-existing illness or mga dreaded diseases. So, yung mga, halimbawa, may mga diabetic, yung mga sakit na talagang pre-existing na, no, sa inyo, hindi po pwede. But pagdating ng 8 year, starting 8 year po, pwede na po yun. Then, meron din po kayong investment benefits na yung sinasabi ko na 10%, nagko-compound po yan from 8 year to 28 year. So, yun po yung base po yan sa inyong plan, no? Anong plan, K45, and so forth, no, pataas. So, itong example natin ay plan K 100 po, no? So, ang pangatlong period is yung tinatawag na maturity period. So, ang maturity period ay ito po yung time na makiklaim nyo na po ang inyong mga benepisyo. So, good as cash. Meron po yung ang long-term care benefits, no? Yung based on your plan type. So, doon makukuha nyo na po yung 70 to 85% premium ng inyong
inyong hinulog within 7 years. Okay, so example na lang kung ang amount ng total contract price ng plan nyo is 411,000, no? That is 7 years. 85% on, which is 350,000, yun po yung ibabalik sa inyo on the maturity date on the 20th year. Okay, clear po ba yun? And the last period is yung tinatawag na long-term care period. So, yung long-term care period, ito po yung pang 8 year to 28 year, doon tumutubo ang inyong, nagko-compound po yung inyong hinulog doon, no? May interest yan na from 3 to 10% na nagko-compound from 8 year to 28 year. So yan po yung long-term care period. So these are the example ng mga plan para magkaroon po kayo ng idea. So for instance, kayo ay kumuha ng plan K45. So meron kayong 50,000 lang na pampa-hospital, meron kayong term insurance na 202,500, accidental na death is the same amount sa term insurance. Tapos tutubo po yun ng 10% yung iyong 45,000, that is 4,500 din po ang kanyang interest, no, per year. Kaya at the end of maturity, meron po kayong makukuha pa na 85%, no? So kaya ang makuha niya is 157,000 doon sa kanyang long-term care bonus pag hindi ginamit habang ito po yung 85% doon sa ito yung kabuuan, no, ng ibabalik sa inyo na 35% doon sa total price ng plan K45. So again, yung in-example ko kanina is plan K100. So dito po 60,000 ang pampa-hospital. Ang term insurance niya 450, accidental insurance 450. So pag aksidente pagkamatay, doble po 'yon. And then yung kanyang yearly benefits ay 100,000 times 10%, that is 10,000 ang tubo every year. And then ibabalik yung 85% at the end of the maturity, that is 350,000. So that is the calculation ng bawat Kaiser plan. So hindi ko na po diniscuss lahat. So paano yun? Pag nag-mature na, magkano po yung makukuha natin? So pag K45, pag natapos na yung plan mo, 500, half million. Pag K75, 0.8 million. Pag K100 is 1.1 million. At pag K125, 1.4 million ang inyo pong makukuha. So that's the amount of money na maibabalik po sa inyo. So paano kung may edad ka na, no? Ilang taon na ba dapat pa pwedeng kumuha ng Kaiser, Pastor? So ang Kaiser ay pwede nang ikuha ang 10-year-old up to 60, no? So in between 10 to 40 years old, pwede kayong kumuha ng mababang plan. So ang monthly lang po niyan ay 2,006, pwedeng 29, 35, 44, tsaka 5882. Itong 5882, ito po yung plan K100 po, 5,000 monthly. So kung kayo ay 41 to 50 years old na, tumataas na po ang kanyang monthly, ang kanyang sa plan K100, 8,000 na po, 8,823. At if you are more than 51 years old, at ang plan K100 ay nasa 10,292 na po. So it depends on how old, no, are you nag-start ng iyong Kaiser. So that's the very important points na dapat ninyong maalala. Okay? So gaya na sinabi ko, kung ikaw ay nasa Pilipinas o nasa abroad man, in fact, advantage kung nasa abroad, kung ikaw naman nasa Pilipinas, ay bata pa, napakaganda na magkaroon ka ng Kaiser kasi ito po yung solution natin na makatulong sa atin pag-build ng financial house natin because it is 3-in-1 again. Meron ka ng healthcare, meron ka ng insurance, meron ka pang investment. So this is the example, no? Yung kumuha ng Kaiser at the age of 22 and then 7 years ng pagbabayad at the age of 21, fully paid na siya. So hinihintay na lang niya yung maturity ng another 13 years. So pag edad niya ng 42, okay, pag edad niya ng 42, may makukuha na siya ng 1.1 million. Pero since bata pa siya, hindi niya na muna kinuha yung pera niya, hinintay niya muna na mag-retire siya ng 60, ang kanyang 1.1 ay umabot na ng 6.4 million po in total, no? So at the age of 60. So how much more kung yung 6,483,000 ay
iniwan mo lang yan, no? Doon hindi mo kinuha. Nag-i-interest pa ng 10% yan. Yung tubo noon ay 648,000 per year. So doon pa lang sa tubo ng iyong 6 million, ay panalo ka na, no? Every year po yun. Yan po yung rate of return, yung parang LOI mo, no? You're living on interest. So ang rate of return noon ay 10% ng 6.4 million ay 648,000. So ganun po kalaki. So pag pinaabot niyo po pa yun ng 65 years old, no? Yung doon po ang kinuha ng at the age of 65, abot na po ng 10 million ng iyong capital. Kaya yung 10 million, pag 10%, meron kang 1 million per year na interest dun sa ano. So you have options, either kunin mo yung lahat pagkatapos ng maturity, or pwede mong kunin yung kalahati, or pwede ring portion lang ang kukunin mo, no? O iiwan mo siya dyan. So you have that choice. Wala namang pipilit sa atin. Okay, so yan po ang aming advice as a financial educator. I'm a pastor as well, and a financial educator. I've been teaching in IMG for more than 10 years, 14 years actually, to be exact. So I've been doing this one. Marami na kaming naturuan na nabago yung buhay dahil sinunod po nila yung ating counsel, no, ating advice concerning the financial education or financial literacy. So, kung gusto niyo pong magkaroon ng quotation, no, to give you an idea how much pa talaga. So, this is the web page, no, https://img.com.ph/code UKHB agent code equals 89242FR para mag-guide ko po kayo. So ako po yung pinaka-representative dyan para naka-appear po yung pangalan ko. So you can use that one para malaman nyo kung magkano yung inyong posible na babayaran kung huhulugan kung kayo kukuha ng Kaiser. So kung kayo naman po ay gusto magpa-member ng IMG, yan po yung website, no? You just write your name, email, and mobile number para matulungan ko kayo, ma-receive ko yan, and I will be able to respond kung ano yung kailangan nyo. So makikita natin sa screen na as of today, ang atin pong na-educate all over the world is 14,662,786. Yan po yung mga natulungan natin na nag-join sa IMG. We educate them. So, I hope na maging kabahagi ka rin dito sa para hindi lang ikaw ang matulungan namin, pati pamilya mo matulungan din natin. So, maraming salamat po sa gabing ito, at kung kayo po ay libre, no? May time kayo tuwing Sunday, I have conducted, and my team kasama ng aming mga kasama sa IMG at ibang mga financial educator, no? Kasama si Sir Gil dyan at ibang mga SMDs, ay nagtuturo po kami ng financial literacy every Sunday ng 8 p.m. sa France time. So, building your future, material and spiritual side of money, and so forth. So, itinuturo natin yung X-curve on financial check-up. So, there are a lot of things na pwede mong matutunan sa tuwing Sunday po yan, 8 p.m. So, muli ako po ang host ninyo ngayong gabi, si Pastor Andrew, at nandito nakabase po ako dito sa Paris, France. So, maraming salamat, and see you on Sunday. God bless po, at thank you sa pag-join ngayong gabi. Thank you po. Bye-bye.